In the darkness, you're my guide. In your love, I will abide. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace, I am reborn. Your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. When the storm is raging near, you're the voice I long to hear. Steady anchor for my soul. In your hand I am made whole. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Walking through the valley low, feeling your light around me glow. In the darkness, you're my guide. In your love, I will abide. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace, I am reborn. Your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands are raised.
Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Walking through the valley low, feeling your light around me glow. In the darkness, you're my guide. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong magaganap na tinatawag na ambush debate ngayon. This is between Seventh-day Adventist and MCGU mga kapatid, since na cancel yung schedule natin dahil dito sa masamang panahon, at dito tayo sa ating bagong topic mga kapatid. Ang topic na pag-usapan ay ang titulong Miguel Arcangel ay sumisimbolo kay Jesus. Affirmative natin si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist, at negative naman si Samuel Tahuda ng MCGU. Sa ating setup ng debate mga kapatid, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, rule number 1, yung 10 seconds natin na pagsagot. Rule number 2, yung close-ended question natin ay dapat yun ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung pagpipilian. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi nyo sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot nyo, ay po pwede kayong gumamit ng 10 seconds. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, limit lang sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung sinasabi niya during first course examination na hindi ko pa nilatag yan, ay i-automatic next question ko yan. Sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, yung 2 warning galing sa akin, minus 1 minute sa time. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama na din doon yung pagmumura na nakasanayan. Pero merong salita na pwedeng banggitin, gaya ng mga salitang demonyo, kulto, sinungaling, at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan kayong magtanong, at pinapahintulutan ko din na tanggihan dahil doon sa tanong na personal or sensitive question. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito, at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. At by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So, sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, Mr. Moderator, sumasang-ayon po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro, sumasangayon po ako. Medyo mahina yung boses mo sa mas maganda kung... Paano ba? Ayan, mas malakas, mas maganda. Lapit ba natin konti? Ayan. Sige. Okay, so proceed tayo muna mga kapatid sa ating pagpapakilala sa hindi nakakakilala. Umpisahan natin sa affirmative. Kilala ka kapatid. Okay, yan. So magandang gabi po sa inyo pong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Muli po, ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. At alam niyo naman po, ako po ay isang ordinaryong miyembro lamang ng aming iglesia, ang Seventh-day Adventist. No? At tayo po ay suki na ng Russia TV, kaya siguro di na ako bago sa inyo. Ngayon mga kapatid, ay patutunayan natin na ang titulong Miguel Arcangel ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus. No? Bagaman mayroong iba't ibang mga interpretasyon dito sa katauhan ni Miguel Arcangel, isa sa mga tinatanggap
ng Seventh-day Adventist ay ang Miguel Arcangel ay titulo na sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus. No? At yan po ang ating titindigan ngayong gabing ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Okay. At yung ating tututol naman, pakilala ka kapatid. Yes, magandang gabi po sa ating lahat, no, sa mga nanonood at sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako po si Samuel Tahuda ng MCGO. So, ang meaning po ng MCGO ay Members of the Church of God Universal. Kami po dito ay naniniwala, no, na yun pong si Miguel Arcangel ay hindi po yan ang ating Panginoong Jesucristo, kundi isa lang yan sa kanyang mga alagad o alipin ni Kristo na anghel. So yun po ang ating ipapakita, ilalahad sa inyo sa gabing ito gamit po ang Biblia. Okay, so simulan na natin ang ating debate mga kapatid. At kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon. You can comment dyan mga kapatid at followers para hindi na kayo mahirapan or at highlights dahil magtatag na yan sa inyong mga friends mga kapatid. So tuloy-tuloy tayo dito at sisimulan natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative. Sa kanyang paksa na patutunayan na ang titulong Miguel Arcangel ay sumisimbolo kay Jesus. Your time start now. Isa po magandang gabi sa inyo pong lahat mga kapatid, mga kaibigan. No? Sa unang pagkakataon bilang isang Adventist, partida na po ito kay kaibigang Samuel. No? Ito po ang ating pinakaunang pagkakataon na tayo'y magsasalita at magpapahayag at magtatanggol tungkol sa katauhan ni Miguel Arcangel na siyang sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus. No? Unahin ko po muna yung salitang Miguel. No? Ang salitang Miguel ho, ay may katumbas sa Griego na who is, sa Hebreo na who is like God. Sino ang katulad ng Diyos? Sino ho ba katulad ng Diyos? Sabi dito, sa Colosas 1:15, ang sabi dito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Wala pong ibang tinutukoy dito kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya pagka po sinabing Miguel, no, ito po ay tumutukoy, no, doon sa terminology, katawagan o titulo na siya ay katulad ng Diyos. Wala pong ibang katulad ang Diyos kundi ang anak. No, dahil ang sabi sa tala ng Colosas, basahin pa po natin itong Colosas. Ganito po ang sabi, no? Colosas 1:19, ganito ating mabasa sa 19 naman. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. O sino ho ba ang katulad ng Diyos na walang hanggan at may buong kapuspusan ng pagka-Diyos? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, pagka po sinabing Archangel, ang salita pong Archangel, yan po ay may katumbas sa salita sa Hebreo na Angelos. Na Angelos. Tignan niyo po ha. Ganito po ang mababasa natin una sa ating referensya. No? Ito po yung ating referensya. Ito po mga kapatid, mga kaibigan, ay hihiram po tayo dito po sa isang paring Katoliko na si Reverend Clement H. Crack. Sabi niya dito sa Discourses of the Apostles' Creed, page 72. Sabi dito, sila ay tinatawag na mga anghel mula sa salitang Griego na nangangahulugang sugo. Ang salitang anghel sa makatuwid ay hindi nagpapahayag ng kalagayan ng mga espiritong ito, kundi manapay ng mga tungkulin.
O ito po isang paring Katoliko, no? Hindi po ito Adventist. O ang salitang anghel ay tumutumbas sa sugo o mensahero, no? Yan. Mamaya, no? Ating babasahin itong Juan 17:3 kung saan ang ating Panginoon sabi doon na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos sa tunay sa makatuwid bagay si Jesucristo na iyong sinugo. Sa madaling salita, ang ating Panginoong Jesucristo ay sugo, no? So, dito, isa pang referensya po. Galing naman ito sa isa pang pari na si Juan Trinidad. Sabi dito sa Biblia na salin ni Juan Trinidad, no? Sa footnote ho ito, footnote ng Daniel 12:1. Ang sabi ho ni Juan Trinidad ay ganito: anghel ang tagatanod ng iglesia. Kaya'y ang mismong iglesia. O kaya naman, sabi niya dito, ang lalong karaniwang pakahulugan ang obispo ng iglesia. Aba, mas maganda dahil ho ang obispo ng iglesia ay ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat sa Colossus 1:18 ang sabi, si Jesus ang ulo ng iglesia at ang iglesia ang katawan. Hindi ho si Pedro ang ulo, kundi ang obispo ng iglesia ay si Jesus. Tandaan nyo yan, ha? Isa pa. Isa pang diksyonaryo. Sabi dito, ito naman ang sabi ng mga saksi ni Jehovah. Emphatic diaglot, diaglot, page 872. Anghel, ang salitang ito ay kapwa sa wikang Griego at Hebreo na nangangahulugang sugo. Nagpapakilala ito ng katungkulan at hindi ng kalagayan ng kinatawan. Ayan, ha? So ito, galing ito sa mga saksi ni Jehovah. Hindi ito Adventist. Hindi ito bias sa referensya. Ngayon, ano pa pagpapatunay natin at pagdidiin natin na si Jesus talaga ay siyang sinisimboluhan ni Miguel Arcangel. Sabi po dito, mga kapatid, sa Daniel 10:13, ganito ang ating mababasa. Daniel 10:13. 10:13, sabi dito, ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nagsipunyagi sa akin ng 21 araw. Ngunit narito si Miguel na isa sa mga punong prinsipe dumating upang tulungan ako at ako'y natirang kasama ng mga hari sa Persya. Si Daniel ho dito, mga kapatid, ay tinulungan niya ni Miguel Arcangel. Ang Miguel Arcangel na kanyang isinusulat ay siya pala'y puno, no? O isa sa mga punong prinsipe. Dito po, mga kapatid, sa mapapansin po ninyo, ang ating Panginoong Jesus ay tinawag din pong prinsipe. Dito po naman sa aklat ni Isaiah, sa Webe, ang talata ay 6, ganito ang sabi. Webe at versikulo 6. Sabi ay ganito, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay nangatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawag kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ayan, ha? So dito, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo ay prinsipe. No? Prinsipe siya. At dito, ang prinsipeng ito ang nagpoprotekta, mga kapatid, sa bansang Israel. Ayon sa Daniel 12:1. No? Ito, tingnan po ninyo. Pansinin po ninyo ang ipapansin natin, no? Daniel 12:1. Sabi niya, sa araw na iyon ay iyong sasabihin, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon. Wait lang. Isaiah pala to. Daniel, 12:1. Yan. At sa panahon ngayon ay tatayo si Miguel
na dakilang prinsipe na tumayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at nagkaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon, at sa panahong yaon ay magliligtas ang iyong bayan, ang bawat isa na nakasulat sa aklat. No? Dito, si Miguel ho ay prinsipe na tatayo sa ikabubuti ng anak ng bayan. Ito po ay mangyayari sa wakas ng panahon. Ito ay darating si Miguel, no, magkakaroon ng hukuman sa langit. Ngayon, yung pagtayong ito ni Miguel, ito po ay sinasalaminan ng pangyayari sa panahon ni Apostol Pablo na kanyang isinulat ang unang Tesalonica 4, ang talata ay 16. Ganito sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may tinig, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak na Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Yan. So dito, sino daw ang bababa? Samuel? Ang bababa dito, ang sabi, ang Panginoon din naman ay bababa mula sa langit. May tinig ng arkanghel. May tinig siya na arkanghel, may isang sigaw. Siya'y sumisigaw. May tinig sa arkanghel. No? O hindi maliwanag na ang Panginoong Hesus mismo. Okay, so Okay. diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, your time start now. Okay. So, sinabi mo kanina na yung salitang Michael. So, sinabi mo yung salitang Michael, ang meaning ay like God, tama po ba? Ganun po yung sabi niyo? Who is like God? Yun ang ibig sabihin. O sino ang katulad ng Diyos? Yan. So, kung sino ang katulad ng Diyos, walang iba kundi yung anak, ang Panginoong Hesus, base sa Colosas 1:15. Ayan, kung nakikita niyo po dito, ito po yung Hebreo po ng Michael. Nang sabi po dito, from H4310, the prefix derivation from H355 and H410, who is like God. So, yun pong definition na who is like God. Ito ba ay tumutukoy sa H4317 or tumutukoy sa H410? Na Hebrew Dictionary po. Andyan po sa screen, pakitingnan na lang po sa screen ko po. Makikita po niyo dyan. So, yan pong who is like God. Kanino po yan tumutukoy? Sa H4317 or sa H410? Mr. Moderator, confirmation muna. Okay, Clarification. time stop confirmation, pero depende yan sa kabila kung i-clarify. Clarification, Mr. Moderator. Ang dami niyang tanong baka pwede isa-isa muna. Okay. Bro Sam, i-clarify mo ba? Yes, i-clarify ko, bro, no, para... Proceed, naka-time stop naman. Kasi gusto ko na masagot niya ang tanong na ito. So sabi niya kasi, ang meaning daw ng Michael ay who is like God. Okay. Ito, meron akong dito ngayon, Hebrew Dictionary. Ang itatanong ko lang naman sa kanya is, kanino ba tumutukoy yung who is like God? Ito ba tumutukoy sa H4317 or sa H410? H4317 or H410. Bro Den, pipili ka ba, bro? Pipili. Ano muna yung pinipili mo? Dito po sa aking Strong Concordance, ang nakalagay ay H4317. Ayan na. Strong's H4317. No? Yan. Sabi dito, who is like God? Ayan. Nakalagay po dito pinakikita ko sa screen. Bro, Next question. pwede ba ipakita okay bro, Nakikita. ipalapit sa screen kung magkapareho ba tayo ng ginagamit na Ito. Pwede ba daw? Pwede. Wait lang gusto ko lang lang para makita lang natin yung kung pareho ba tayo for the record, Mr. Moderator, for the record.
Ayan. Ayan. Ayan, nakikita naman. Okay, Angel. next question. Proceed ka. Okay, next question. Okay. Ah, ang ginamit po kanina yung ano po, yung Daniel G. Tracy. So sa Daniel G. Tracy po, sino po yung nakikipag-usap kay Daniel? Sa Daniel Gis 13? Ah, Daniel Gis 13. Ginamit ko ba to? Yes, oo. Ang Panginoong Jesus, o yung Michael dito, no? Yung chief of the princess or prince, pinakapunong prinsipe na si Miguel, no? Ito ang ating Panginoong Jesus. okay po. Okay, dito sa Daniel G. Tracy, sabi niya, si Miguel ay isa sa pinong prinsipe, dumating upang tulungan ako. So ang tanong ko dito, ito bang nagsasalita dito na sinabi niyang tinulungan ako ni Miguel? So siya ba ay siya rin, ito bang nagsasalita kay Daniel ay siya rin ba si Miguel? Or iba si Miguel? Yung Miguel po dyan, yung Miguel po dyan, yan ay si Jesus. Dahil ang paniniwala namin, si Michael Archangel ay ang pre-incarnated Christ. No? At gaya ng ating tinuran kanina, no? Diyan po sa Daniel chapter 12 verse 1, no? Siya po ang tagapagtanggol ng Israel. Okay, Okay? next question. Okay. Sa talata po ito ng Daniel G. Tracy, no? Na sabi niya si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe. So pagka po unawain natin itong talatang ito bang pagkasabing si Miguel, ito ba ay nasa first person, second person, or third person in terms of grammar po? Nasa first person, kaya sabi ni Daniel, tinulungan ako ni Miguel. No? At si Miguel, siya ang tagapagtanggol ng Israel. Base dito sa Daniel Gis 21, bababa mo lang sa 21. Ngunit sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan at walang sino mang tutulong sa akin laban sa mga ito. Okay, next question ko po. Sa talata po ito, no? Sa talata po ito ng G. Tracy, dito ba, si Miguel ba dito ay siya lang ba ang natatanging punong prinsipe o meron pang iba? Base sa talata, siya lang ang binanggit. Oo, siya lang ang binanggit. No? Diyan. Kasi sabi diyan sa talata, no? Ito, 13. Ang sabi diyan, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe. Oh. So hindi po sinabi na si Miguel ay Okay po, next question ka pa. Kapag ba sinabing mga pronong prinsipe, ito ba ay singular o plural? plural po. Oo, plural. Next question. Okay. So dahil sabi niya po na plural, so inaamin niyo ngayon na ang punong prinsipe ay hindi lamang isa kundi marami. Tama po ba? Hindi ko alam. Kasi ang binanggit lang dito ay isa. Kung may iba ka pang alam, pangalanan mo. Kasi sa aming paniniwala, si Lucifer ay pinuno din ng mga anghel bago siya maging Satanas. Kaya sabi diyan, isa sa mga Okay. Okay. Okay, dahil sabi mo hindi mo alam, puntahan natin yung 1 Thessalonians 4:16. Okay. Ang sabi dito na meron pong sigaw, meron pong tunog, no? Meron pong trompeta. Ang tanong ko sa iyo, sino ba ang gumagawa ng mga ingay na ito? Si Lord ba or iba? si Jesus. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Si Jesus po yun eh. Yun po ang sagot natin. Okay,
ginamit pa yung Mateo 24 or hindi? Hindi pa po. Ay, hindi pa ginagamit. Okay. So, time na. 7 minutes. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Sinaoj Pimor, magandang gabi sa lahat. Saan ba siya, prinsipe? Shoutout din mga kapatid kay Albert Hinkel. Samuel, ang itanong mo yung ibang mga anghel, Michael, na nasa Bible, kamo si Kristo din ba yon? Marami kasing Michael sa Bible. Shoutout din kay The Ebester ko. Talagang itong si Denmark, hindi Hebrew ang angelos, Greek yan, Latin ang angelos. Malak ang anghel, walang arkanghel sa Hebrew. Shoutout din kay Jules Lukban at kay Gigi Garcia, nahayag sa laman, Diyos si Jesus. Shoutout din kay Alice Diguet, good evening bro Russia, God bless, ayan. At tuloy-tuloy tayo dito. Brother Samuel, bilang negative, your time start na. Okay, bro Russia, no, gusto kong ipakita mo sa screen, no, yung mga sitas na babasahin ko. Pakiano lang bro, kumbaga ilagay mo yung Daniel Gis. Mag-umpisa ako sa 5, patuloy hanggang 13. Sige, ano po, babasahin ko yung Daniel Gis 5 hanggang 13, tapos pakisanda lang ako sa screen para makita din ng mga nanonood. Okay. So sabi dito sa Daniel Gis 5, aking itiningin ang aking mga mata at tumanaw at narito ang isang lalaki na nakapanamit ng kayong lino na ang mga balakang ay binikisan ng taganas na ginto sa upas. 6. Ang kanyang katawan naman ay gaya ng berilo at ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat at ang kanyang mga mata ay gaya ng mga liwanag ng apoy at ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa ay gaya ng kulay na pinakintab na tanso. At ang tinig ng kanyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. At akong si Daniel, verse 7, ang nakakitang mag-isa ng pangitaing yaon sapagkat ang mga lalaki na kasama ko ay hindi nakakita ng pangitain, kundi sumaka nila ang isang di kawasang panginginig at sila'y nagsitakas upang magsikobli. Sa gayoy, iniwan akong mag-isa at nakakita nitong dakilang pangitain at nawalan ako ng lakas sapagkat aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan at walang nanatiling lakas sa akin. 9. Gayon may narito ang tinig ng kanyang mga salita at nang aking marinig ang tinig ng kanyang mga salita, ako ngay nangapuling sa isang mahimbing na pagkatulog na ang aking mukha ay napasubsob. 10. At narito, isang kamay ay humipo sa akin na nagtayo sa akin ng aking mga tuhod at sa mga palad na aking mga kamay. 11. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam, unawain mo ang mga salita ng aking sinalita sa iyo at tumayo kang matuwid sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon. At nang kanyang masalita ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, huwag kang matakot Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong puso na makaunawa at magpakababa sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig, at ako'y naparito alang-alang sa iyong mga salita. 13. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw, ngunit narito si Miguel ay isa sa mga punang prinsipe na dumating upang tulungan ako at ako'y natira doon na kasama ng mga hari sa Persya. Okay. So dito makikita po natin no na mayroong kausap po si Daniel. At ang kausap po niya dito ay yun pong inilalarawan niya no doon sa mga naunang binasa natin na ito po sabi no sa verse 6 na ang sabi ang kanya pong katawan ay parang berilo, so ang kanyang mukha ay kumikinang. So ang kausap niya po dito ay hindi po si Daniel no. Ang kausap po ni Daniel ay hindi po si Michael, 'di ba? Kundi ang sabi niya ito ay parang anak ng tao. Yun ang kanyang description. So, ano ba ang ginawa ni Miguel Arcangel? Ang sabi dito sa 13, ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nakipagpunyagi sa akin na 21 araw. Ngunit narito, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe, no?
ngunit si Miguel as prinsipe dumating upang tulungan ako. So dito makikita po natin mga kapatid no, na si Miguel pala ay hindi siya nag-iisa doon sa kanyang sa pagiging kumbaga kung ano ang meron siya doon sa kanyang kapangyarihan, doon kung ano mang meron siya, hindi siya nag-iisa doon, kundi meron siyang ibang mga kasama na kapantay din naman niya ng katayuan. Bakit po natin nasabi, no? Doon po salitang, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe. So, nangangahulugan po yon na si Miguel hindi po nag-iisa, no? Sa pagiging punong prinsipe o dakilang prinsipe na binabanggit sa Daniel 12, no? Di po ba? Kasi kung sasabihin mong siya lang mag-isa, dapat hindi na sinabing mga. Di ba? Kundi marami sila. Hindi pinangalanan yung iba, kasi ang pinangalanan si Miguel lang kasi si Miguel yung tumulong. Yan po yung dapat makita natin dyan. So dito, alam na agad natin no, na si Miguel pala, meron siyang mga kapareho. Ang ating Panginoong Hesukristo, meron bang kapareho? No, para masabi natin no, na siya din si Miguel. So alam naman po natin, no, binabanggit sa Biblia, yung Mateo 17 to, no? Na ang sabi, nagbago ang kanyang mukha, lumiwanag po ito. So kapareho din naman ng kumausap dito kay Daniel, no? Yung binanggit natin sa Daniel 16, 'di ba? At pagdating din sa Revelation 1:13 to 17, ganon din yung description ng kanyang katawan. So dito ang ipinapakita ko lang no na yung kumakausap kay Daniel hindi si Miguel. Iba, kaya nga nung sinabing si Miguel, hindi po ito nasa first person pagka in terms of grammar. Ito po ay nasa third person. Kasi kung first person, dapat ang sabi ganito, ako. 'Di ba? Kung first person, ako yun. Yan yung first person. Pero pagka nagbanggit ka ng pangalan at hindi mo naman sinabing ikaw o Rio, so ibig sabihin, yung pangalang binanggit mo, third person po yun sa grammar po. So dito makikita na agad natin kung sino yung may maling unawa po, no? Kasi sa grammar pa lang na basic grammar, hindi na nila ma-determine, no? Kung pang ilang speaker ba, first, second or third ba. Ngayon, dito naman po sa sa sinasabi ng Kolosas 1:15 na ang ating Panginoong Diyos, no, siya ang larawan na ng Diyos na hindi makikita. So si Kristo ang larawan ng Diyos na din nakikita. Ano ba ang larawan ni Kristo? No? Yung binabanggit sa 6 na siya ay lumiliwanag, di ba? Yun yung binabanggit doon ni Daniel na ganun pala yung hitsura. So iba yung kausap ni Daniel, iba naman yung dumating para tumulong. Yun po yung dapat natin makita dyan. Si Miguel, dumating lang no para tumulong. Pero iba yung kausap ni Daniel. Hindi yun si Miguel. Pinag-uusapan lang nila si Miguel. Parang ganito ba, no? So tayo dito, nag-uusap tayo, meron tayong ibang taong pinag-uusapan, sasabihin natin, si ganyan. Hindi mo pwede sabing ako or ikaw, di ba? Kasi first and second person tayo dito. Pagkat babanggit tayo ng pangalan, third person na yun. So wala yun dito sa ating, kumbaga, sa nandito sa atin ngayon. So ganun po yung pag-grammar. Kaya si Kristo po, no? Hindi po siya si Arkanghel Miguel. Bakit, no? Yun pong binabanggit no na ang ating Panginoon ay bababang mula sa langit. Alamin po natin kung kanino ba galing yung mga tunog na binabanggit sa Tesalonica. Buti basahin mo natin yung Tesalonica para maintindihan din Mar. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Tagalogin natin siguro. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may panakak ng Diyos at ang mga matay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. So ang sabi, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. So dito po, ang Panginoon po bababa. 'Di ba? Pero ang dapat nating alamin ngayon, siya ba ay nag-iisa sa kanyang pagbaba para sabihin nila na siya yung pinanggalingan ng mga tinig na ito. Yung sinabing sigaw, tinig ng arkanghel, pakakak ng Diyos. So aalamin natin, meron bang kasama si Kristo sa kanyang pagbabalik? At sa kanya ba galing yung mga tinig na iyan?
ito, Denmar, matututo ka ngayon. Mateo 24:30 hanggang 31, ganito ang ating mababasa. So sabi dito, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisipagtaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makita nila ang anak ng tao na naparitong sumasa mga lapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kahatian. 31, Mateo 24:31, plus mo sa screen. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan. So kanino po galing yung mga tinig? Maliwanag ang sabi sa 24:31 ng Mateo. Hindi yun galing kay Kristo mismo, kundi ang sabi, susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak. So dyan naalaman natin na hindi pala si Kristo yung sinabing na may sigaw ng mga arkangel, kundi mga anghel po yun nakasama ni Kristo sa kanyang pagbaba. Yun ang ang panggagalingan ng mga ingay na yun na binanggit sa San Pablo. Salamat po. So dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng SDA, 7 minutes. Your time start. Okay, nakakatawa ka, Samuel. I miss you, ah. O, ngayon, dito sa Matthew chapter 24 verse 30 to 31 na binanggit mo recently. Yan. Sino yung nag-utos sa mga anghel? Si Kristo po, si Kristo po ang magsugo sa kanyang mga anghel. Ang gagawin ng kanyang mga anghel, yun po yung magpapatunog ng mga pakakak. Kaya sa mga anghel po manggagaling yung tunog, yung mga anghel na kasama ni Kristo, hindi kay Kristo mismo. So kapag ka ba nag-uutos ka sa mga anghel, ikaw ba yung kinikilala nilang pinuno kaya sila sumunod? Tama ba o mali? Yes, tama po na ikaw po yung kanilang kinikilala po na pinaka-leader nila. Pero tandaan mo, no, na si Kristo, mayroon din po siyang mga anghel at ang kanyang mga anghel na mayroon siya, mayroong mga leader yon. Mamaya papakita ko yung status. Okay. Sa madaling salita, si Jesus ay pinuno ng mga anghel. Base dyan sa talatang binasa mo. Kasi nag-utos siya at kinilala siya ng mga anghel at sinunod siya ng mga anghel. Tama o mali? Yes po, tama po yun. No, dahil ang Diyos, maging ang Diyos Ama, siya po ay pinuno sa lahat. Kaya tawag sa kanya, Lord, di ba? Tawag sa kanila, God. Pagka sinabing Lord ka, pinuno po ka. So, yun po yun. Ranggo yan ng Ama, ranggo din po yan ng anak na pinuno. So, kaya nga ang tawag sa kanila, King of Kings. Okay, next question. Okay. So, iwanan kita dyan. Okay. Dito sa Daniel 10:13, no? Siya'y tinawag na one of the chief prince, no? So, binanggit mo din yung sa Revelation, no? Yung sa Revelation kasi, ang nakasabi dyan, no, ay the great prince. Yung nasa Revelation chapter 12 verse 7. Ikaw ba tinatanggap mo na si Jesus tinawag ding prinsipe ng kapayapaan? Yes or no? Yung Daniel ay yes po, pero yun pong Revelation ay hindi ko pa po ginamit na sitas, no? So ang lahat po ng mga lingkod ng Diyos po, sila po ay sila po ay prince po ng kapayapaan kasi sila po ang magbibigay ng kapayapaan. So, maging tayo man po, so tayo po ay magbibigay ng kapayapaan sa mga nakapalibot sa atin. Okay. Sa madaling salita, no, sabi dito kasi, one of the chief prince. At sabi mo, si Jesus ay prinsipe. No? Siya ay prinsipe. Ngayon, ang tanong ko, may iba pa bang prinsipe sa Biblia na leader din ng mga anghel? Meron ba o wala? Meron po. Meron. So, dito po sa Daniel 10:13, ang liwanag po ng sinabi, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe. So, pagka po sinabing mga, hindi po siya nag-iisa, kundi marami po sila. Isa lang siya doon. So, marami siyang kapareho. Kaya hindi po yan angkop kay Kristo dahil si Kristo
Isa lang So, po. sino yung iba pa? Okay, yung mga binabanggit po sa Biblia katulad po ni ano po, I mean binabanggit sa ibang mga kasulatan ni Rafael, si Oriel. So yun pong mga yun ay ano po yun, mga binabanggit po yun sila ng mga archangel din po sila. Saan mababasa yung mga pangalang binanggit mo? Yan ba ay mababasa sa Biblia? Yes or no? Yes po, mababasa po yung kanilang mga pangalan, no? Pero yun pong mga ibang mga ano po sa kanila informasyon ay wala dito sa 66 books natin, kundi meron sa ibang mga kasulatan na binanggit sila ay ano po, archangel. Excuse Sa madaling salita, oh, paki-post po muna kasi ano lang, Sige. Nag-brown post out. lang saglit. ano nangyari? Nag-brown out. I-fix mo muna. Pampira. Fix muna ni Sam. Sige, ganyan ka muna. Okay, so mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. At shoutout kay Albert Hinkel, Samson Rosin, Benden Sibelo. Ayan. Shoutout din kay Riniel John De Castro. At Rinaldo Cudugrumo, Papa Jim, watching daw siya. Shoutout sa iyo. Yung mga katemplar dyan. Si Da Ebester ko ng Judaism, nandyan din. At si Jules Lukban. Ayan. Hintayin natin si Sam na makabalik mga kapatid dahil nawala ng ilaw. So mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, meron silang pinag-uusapan ngayon patungkol dito kay Miguel Arcangel. Ang topic natin ngayon ay ang titulong Miguel Arcangel ay sumisimbolo kay Jesus. So affirmative natin mga kapatid yung ating nagtatanong ngayon. At negative naman yung tinatanong. Okay na bro. Okay na? Okay na. Okay na. Kung ng ano siguro video. Sige Sam. Proceed. Total, Bro Den. ka naman nila yung ako. Okay, proceed tayo. Lapitan mo lang, mas lumapit ka Sam para mas malakas yung boses mo. Proceed. Okay, proceed tayo. Okay. Sa madaling salita, hindi mababasa sa Biblia yung sinasabi mong mga pangalan. Kasi sabi mo, wala sa 66 books, yes or no? Pagka sinabi niya pong Biblia, Objection, Mr. Moderator? Objection? Categorical, yes or no? Paulit ng tanong bro. Sabi niya kasi, wala daw sa 66 books yung mga pangalang binanggit niya. Kaya ang tanong ko, pinaninindiganan niya ba yung sinasabi niya na wala sa Biblia yung mga pangalan na yun? Yes or no? Pinaninindigan mo ba daw? Yes or no? Akong 66, yes, kung Yes, 66 proceed. babanggitin mo. Pero kami kasi, naniniwala kami na hindi lang dapat 66 yung book na inspired. Kasi maging yung binanggit sa Jude 1:9 na sinasabi na ang Arcangel Miguel ay hindi mo yan makikita doon sa Deuteronomy 6:2. Wala ka makikita gano'n. Kasi yan ay kinuha ni Jude mula sa ibang kasulatan na wala sa Bible natin ngayon. Okay, next question. Iwanan na kita dyan. Ngayon, dito naman sa salitang angelos. So, dito, yung Griegong angelos, nangangahulugang sugo. Agree ka ba dito? Yes or no? Yes po, ang agilos po ay nangahulugang ano po, sogo, pero hindi po lahat ng sogo sa Biblia ay mga agilos. Marami pong klase ng sogo. Medyo mga propeta, mga sogo po sila, pero hindi po sila mga ano po, hindi po lahat sila mga agilos. So meron po distinction yun. Okay. Okay, at sabi dito, archangel o pinuno ng mga sugo o archangel, pinuno ng mga sugo. Tanong ko sa iyo, si Kristo ba pinuno din ng mga sugo? Yes or no? Yes, paniniwala din po namin yan, no, na si Kristo talaga ay pinuno ng mga sugo, no. Pero ang kaibahan po natin, no, Hebrews 1:6, si Kristo ay inutos ng Ama na sambahin siya ng mga anghel. So ibig sabihin, hindi po siya kasama doon sa tinatawag na mga anghel.
kasi nga siya yung sasambahin ng mga anghel. Okay. So, alam mo ba na sa Biblia, ang salitang anghel ay hindi lang tumutukoy sa kalagayan, kundi maging sa titulo? Yes or no? Yes po, hindi po ako tumututol dyan, no? Pero ang sinasabi ko nga po na yun pong sinasabing mga anghel na binabanggit sa Biblia, sasamba kay Kristo. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Albert Hinkel, Samuel, no ba yan, nakakalusot si Denmar. Shoutout din kay Samson Rosin, malinaw ang paliwanag ng negative, my point. Sabi naman ni Benden Sibelo, si Gabriel ay nakipag-usap kay Daniel at si Miguel ay tumulong ni Gabriel. Daniel chapter 9 and 10. Shoutout din kay Riniel June Castro, good evening daw. Dito kay Papa Jim, watching siya. At dito kay Senoj Pemor, magandang gabi sa lahat. Saan ba siya, prinsipe? Dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal, Brother Denmar Santiago ng SDA. Your time start now. Unang-una, no, aking binabati ng magandang gabi, aking best friend, si Brother Albert Hinkelo ng Born Again. Ano? So, dapat ikaw na pumalit kay Samuel kasi mahina tumutol si Samuel eh. Bakit? Inamin lahat eh. Mantakit po ninyo, mula doon sa pagiging prinsipe ni Jesus, inamin niya. Hanggang doon sa pinakapunong sugo si Jesus, inamin niya. O, ano na lang ipagdidebatihan natin dito. Ikaw inamin mo na lahat. Wala na, tapos yung debate. Palitan mo na to, Albert. Ikaw na umupo dito. Ngayon. O, tatawakain pa natin mga kapatid Sabi dito, one of the chief prince. Kasi mga kapatid, yung isa pang prince na tinutukoy niyang isa sa mga prinsipe, no, ay si Lucifer. Dahil si Lucifer, siya ay naging pinuno ng mga anghel bago siya maging Satanas. Ayan, kaya sabi, one of the chief prince. Pero, ang tanging namumuno na lang ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi ni Samuel kanina, ang Panginoong Hesus ang tinuturing na pinuno ng mga anghel na siyang nag-utos sa kanila sa Mateo 24:30 hanggang 31. O hindi tapos ang debate. Si Jesus naman pala ang leader, pinuno ng mga anghel na nag-utos sa mga anghel. Di ba? Galing ni Samuel eh. Galing sumagot ni Samuel. Sana ganyan hanggang mamaya Okay. Ngayon, puntahan natin itong Daniel Jace, no? Dito po sa Daniel Jace, mga kapatid, mukhang naguguluhan talaga si Samuel eh. Tignan po ninyo, sagot niya sa akin kanina, yung salitang angelos, tumutukoy daw sa sugo. Maya-maya, gagamitan naman ng Hebreo 1, no? Sabihin niya, si Jesus daw ay sinasamba daw ng mga anghel. Wala akong pakialam dyan. Hindi ko tinatanong yan. Kasi, ikaw na rin mismo nagsabi, yung angelos, pwede rin tumukoy sa propeta. Ibig sabihin, anghel din yung mga propeta. Ngayon, babalikan natin yung referensya natin. Ito babalikan natin yung referensya natin. Tatantarin kita ng referensya dito. Sabi nga ni parang Jumong bubugbugin kita. Sabi dito, sa Webster's New Dictionary, page 83, anghel mula sa salitang Latin na angelos o angelus, Griego ay angelos, utusan, isang sugo ng Diyos, isang ministro, pastor ng iglesia. Kita mo? Kaya yung salitang anghel, hindi siya tumutukoy sa kalagayan lamang, kundi maging doon saan? Sa papel o titulo na ginagampanan. Kaya nga title natin yung Miguel ay titulo. Kita po ninyo balikan natin yung sinabi ni balikan natin yung sinabi ng isang paring Katoliko ni Clement H. Crack na binanggit natin kanina.
Sabi dito, ang hell, mula sa salitang Griego na sugo, no, sa makatuwid, ay hindi nagpapahayag ng kalagayan ng espiritu. Oh, kundi manapa ng mga tungkulin. O mas maniniwala ako dito sa pari. Di ba? Ikaw na nagsabi, ulit tayo nagdebate, Roman Catholic ako. Eto, papatuloy Roman Catholic. O ngayon, eto Samuel, balikan natin si balikan natin si Daniel. Kasi sinagot mo na lahat, inamin mo na lahat eh. Wala na problema. Ngayon, eto, bibigyan kita ng problema. Bigyan kita ng problema ha. Sabi dito, yung binabanggit mong Jude 9. Sabi mo dito, sinulat ko dito letra por letra ang sabi mo dito, meron pang ibang mga pinunong prinsipe, yun nga lang hindi nakasulat. Sa 66 book, sabi mo yes. O ngayon, ito kasi paniniwala mo galing sa Katoliko. Yung mga Katolikong mahilig magdagdag sa 10 utos, mahilig magbago ng utos, at mahilig magbawas ng utos. Kaya yung mga Katoliko, hindi sila ang gumawa ng Biblia, sila ay nagdagdag sa Biblia. Ayan na? Ano ang kahihinatnan ng gaya mo at ng mga Katolikong nagdadagdag, no, sa mga aklat ng Biblia? Ang sabi ay ganito. Makinig kayo mga Katoliko. Teka rin Samuel. Pakinggan mo ito ha. Ang sabi dito, Apokalipsis 22:18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa salita ng hula ng aklat nito, kung ang sino man magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng salot na nakasulat sa aklat na ito. Kaya kayo at ikaw ay nakiinom doon sa alak ng kahalayan ng reyna ng patutot na Roman Catholic, ikaw, Brother Samuel Tahuda ng MCGU, makakadamay ka doon sa sumpa na aabutin ng mga Katoliko. Nakikisama ka eh. Kaya nandito ko para iligtas ka sa mga yon. Okay? Kasi kapag buba na si Kristo, galing santuaryo, yung 7 salot, bababa sa'yo. Dire-diretso yan. Samantalang ako, sitting pretty. Hinihintay ko si Kristo dumating. Ngayon, sabi dito, bibigyan pa ng problema. Si Miguel ay isa ring prinsipe, no? Sabi dito, he is the prince of the heavenly host. In Daniel chapter 8 verse 10, there is a reference to a celestial being who performs the daily services in the heavenly sanctuary. Basahin natin yung Daniel 8:10 na binabanggit dito. Sabi dito, Daniel 8:10. Okay. At lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit, ang ilan sa hukbo sa mga bituin ay iminaksi sa lupa. At mga niyurakan noon, no? Sabi diyan, no? Dito, eto, basahin natin yung 8, ayan. So 8:10 yung, thank you. So 8:10 yung ating binasa, verse 13. Sabi dito, at ang hukbo ay naibigay sa kanya na kasama ng palaki handog na susunugin. Dahil sa pagsalak sa kanya, iwinaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa na maigbiging at guminhawa. No? Kaya dito, pagdating sa 14, mapapansin po ninyo, at sinabi niya hanggang sa 2,000 at 300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuaryo. So meron po ditong mga hukbo o laksa-laksang anghel na nagtatrabaho o gumagawa doon sa santuaryo. No? So there is only one other passage in the Old Testament in which being mentioned, Joshua had encountered with a being who identified himself as the captain of commander of the host of the army of the Lord, Joshua chapter 5 verse 14, who ordered Joshua to remove his shoes
because the ground he was standing was holy, similar to God's apparition to Moses. No? Yan. So the prince is the same person called in other passages Prince Michael, and therefore we identify with him the pre-incarnated Christ, no? Kasi isa lang naman po ang gumagawa sa sanctuaryo eh. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung mayroon mang tinatawag na celestial being or prince of the heavenly host doon sa Daniel chapter 8 na gumagawa sa sanctuaryo at sumaway kay Joshua sa Joshua chapter 5 verse 14 at nagpakita kay Joshua sa Joshua chapter 6 verse 2, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, no? Nagpakita kasi, sabi nung tinig kay Joshua ay hubarin mo ang iyong sandalyas. At nireveal nga ng Panginoon ang kanyang sarili sa Joshua chapter 6 verse 2. Basahin natin, ano? Ay, ng oras na lang, Mr. Moderator. Joshua. Ay, okay na. 10 seconds na eh. Ako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Samuel Tahuda ng MCGU. Your time start now. Okay. Ang tanong ko po, no, yun pong binanggit ni Jude 1:9 na si Arkanghel Miguel ay nakipaglaban po sa Diablo. Saan po naaklat kinuha yan ni Jude? Kinuha po yan ni Jude mula po sa Genesis 3:15. No? Kasi yung binhi ng babae ang siyang tatapak sa ulo ng serpente. At yung binhi na yan ay si Jesus. Yun po ay paniniwala ng mga Hudyo. Okay? Kahit ng Orthodox Jew. Next question. Okay po, sa Genesis 3:15, namatay na po ba si Moises o hindi pa? Okay, dito hindi pa. Nagsusulat pa si Moses dito. Okay? Pero syempre, ang ating mga writers ng Biblia, nakikita nila ang hinaharap. Kaya nga ako sabi sa unang Pedro 1:20, no, kinakasihan ng Diyos yaong mga taong ginagamit niya sa pagpopropesiya. Ayun ho ang sinasabi ng Biblia. Next question. Okay. Dito po, ang tanong ko po sa Daniel G:15. Nung sinabi na, and when he had spoken such words unto me. Yes? Itutok mo talaga yung bibig mo, bro. Medyo humihina, bro, yung boses mo. Hina ba? Okay. Yan. Ganyan lang. Okay. Sige, lapit ko na lang. Ang tanong ko po dito sa Daniel G:15, ano po, si Miguel po ba ito yung sinasabi na at ng kanyang masalita sa akin ayon sa mga salitang ito? So, si Miguel po ba yung nagsasalita sa kanya o hindi? Clarification, Mr. Moderator. Marami na naman siyang tanong. Paisa-isa muna. Ang dami niyang tanong eh. Okay, ang tinatanong ko lang naman, itong sa Daniel Gis, no? Patuloy mo lang yan, no? 15:16, 18. Ang tinatanong ko lang dyan, kung si Miguel ba yan, si Miguel ba mismo ang kausap ni Daniel? Siya ba o hindi? Si Miguel ba o hindi? Ang kausap ni Daniel? Yes. Sapagkat ipinakita dito ni Miguel, no, ang mangyayari sa 1,335 days na nasa Daniel 11 at 12. Yan, yung mga mangyayari sa wakas ng panahon. Gaya din sa Daniel 12:1, kung saan si Miguel tatayo siya on the judgment day. Okay, next question. Okay, next question. Okay, dito sa Daniel 10:13, sino ang tinulungan ni Miguel? Tinulungan ni Miguel si Daniel. Ang sabi niya kasi, si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe, dumating upang tulungan ako at ako'y natira doon na kasama ng mga hari sa Persia. First person po yan, ako.
Ako ay tinulungan. Hindi po third person na gaya niyo po. Hindi po kayo marunong magbasa. Next question. Okay, next question ko po. Ang nagsasalita po ba sa 13 ay si Daniel o yung nakita ni Daniel sa 11? Si Daniel po ang nagsasalita dito. Opo, si Daniel po kasi sabi dito sa 13, sa 12, na magkagayo sinabi niya sa akin, huwag ka matakot Daniel. Sapagkat pula nung araw na iyo ilaga kang iyong puso, tapos 13, ito na si Daniel ang nagsalita. Ako, sabi niya, si Miguel ay isa sa mga pinunong prinsipe dumating upang tulungan ako. Magkakausap sila. Okay, next question. Okay, dito po sa Revelation 12:7-9, 'di ba po si Arkanghel Miguel ay nakipagbaka laban kay Diablo, no, sa langit. So ang tanong ko sa iyo ngayon, noong binanggit sa Revelation verse 9 na kung saan ang Diablo ay inihagis sa lupa, nasaan si Kristo sa panahong iyan? Nasa langit. Nasa langit. Kasi si Jesus mismo nagsabi, Lucas 10:18, at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Mula doon sa langit, tinitignan niya nahulog si Satanas na Lucifer. Sinipa niya Renown out niya. Okay. So, ito po, no, ito, ikukot ko na, ikaw na nagbanggit kanina. So, dito po sa Lucas 10, si Kristo ba ay umakyat na sa langit nung panahong ito or siya ay nasa lupa pa, kasama ang kanyang mga alagad? Nasa lupa noong kanyang sinasaysa yung pagpapatalsik niya kay Lucifer. Okay? So, nung pinatalsik niya si Lucifer, nasa langit siya, buba siya para ikwento sa kanyang mga alagad na pinatalsik niya si Lucifer. No? Yan po ay confirmation, no, ng ating Panginoong Hesus. Okay. So, ito bang sinabi sa 18, ito ba ay future tense or present tense ng kanyang sinabi ito? Clarification. Ano po yung tinutukoy niya na past, present, future tense? Alin po dito? Okay. Sam, ika-clarify mo ba? Ito pang binanggit na, 'di ba? Nakita ko si Satanas na nahuhulog. So itong phrase na ito, no, na nakita ko si Satanas na nahulog, ito ba ay future nung panahong iyan or present yan nung panahong sinabi niya yan? Okay. Past na po yan. Past, present. Past na po yan kasi kinikwento nga po ni Jesus kung paano nakita niyang pinatalsik niya si Satanas. No, si Jesus po kasi nagpatalsik Halimbawa, nandito ka sa hagdanan, itinulak kita. Sabi ko doon kay Rasha, nakita ko si Samuel gumulong-gulong sa aming debate. Okay, next question ko pa. Okay. Sa Hebreo 1:5, no, sumasang-ayon ka ba na walang anghel na sinabihan ang ama na anak ko, kundi si Kristo lamang kanyang sinabihan? Okay, 10 seconds. Hindi natin usapin yung kalagayang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Okay, next question. Okay, next question ko po. Yun po bang mga anghel kasama ang mga arkanghel, sila po ba'y luluhod sa samba kay Kristo? Yes or no? No. Wala kang mababasang arkanghel dyan sa Hebreo 1. No, assuming ka lang pag may mabasa ka. Kasi kahit pahanapin kita sa Greek, wala kang mababasang arkanghel dyan sa Hebreo 1. Next question. Next question. Okay, ang arkanghel po ba ay hindi anghel? Hindi po anghel, kasi titulo po yan. Title. Ano po ba ibig sabihin ng archangel? Pinuno ng mga anghel. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live kay John Mark. Sabi niya, Hebrew 1:5 NLT, for God never said to any angel what He said to Jesus. You are my son, today I have become your father. God also said, I will be His father and He will be my son. Shoutout din kay Albert Hinkel.
sabi niya, Samuel, i-deny mo lahat, pati pangalan mo. Huwag kang aamin. Shoutout din kay Bendin Sebelo. Si Jesus ay King of Kings, not Prince. Shoutout din kay James Antula ng Islam. So magbayad ka, naka-ready ang schedule natin, Jules Lokban. Shoutout din again dito kay Samson Rusin. Malinaw ang paliwanag ng negative, my point. At shoutout din kay Riniel June De Castro. Ayan, tuloy-tuloy tayo, bro Sam. Your time start now, rebata. Okay. Okay, gusto ko lang linawin no na meron talaga kaming tindig no na yung mga sinang-ayon ko sa kanya kanina ba na si Kristo bilang Diyos pinuno talaga siya ng mga anghel. Hindi pa ako tumututol doon dahil yun din po ang tindig namin. Pinuno siya ng mga anghel. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito na siya rin si Miguel, no? Yan kasi ang punto dito kung siya rin ba si Miguel. Wala tayong total kung pinuno pa siya ng mga anghel kasi pagka Diyos ka, ikaw ang hari, siyempre lahat ng mga nandyan, under mo yan. 'Di ba? So ang question lang, siya din ba si Miguel? Yan yung pinagdedebatehan dito kasi baka mapagkamalian nila, ayan, umami na si Samuel. Siyempre, yun yung paniniwala din namin na pinuno talaga siya bilang ano So ngayon, si Kristo ba, siya ba ay iniuri ng Biblia na ano po, na kumbaga anghel din no, na katulad ng mga binabanggit nila na ibang anghel. Basahin po natin sa isang talata sa Hebreo 1:5 hanggang 6, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya man, ikaw ay aking anak. At ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli ako'y magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak. So dito, maliwanag na walang anghel na sinabihan ang Diyos Ama na ikaw ay aking anak. Bakit po? Kasi si Kristo ang bugtong na anak. So ibig sabihin, nag-iisa siya sa kung anong kalagayan meron siya. Wala po siyang kasalo, no? Wala siyang kapariha. Kasi nga po, bugtong siya. Kaya hindi po siya katulad sa mga anghel na yon. Kasi yung mga anghel na yon, kasama si Miguel din po ay sabi, at muli nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So si Miguel, na isang uri ng anghel, na leader ng mga anghel, siya ay kasama sa luluhod kay Jesus. Pilipos 2:10, lahat ng mga tuhod ng nangasa langit na sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay luluhod sa pangalang Jesus. So pati po yung Miguel na nakipagbaka sa dragon, luluhod yun kay Jesus. Ito, papakita ko lang sa inyo, no? Dito sa Revelation 12:7, merong binabanggit dito na nag-aaway, no? Itong sabi dito, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So dito, aalamin natin kailan ba ito nangyari? No? Kailan ba? 'Di ba? Ang sabi kasi sa Revelation 1:19 ganito. 1:19 Revelation. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. So itong Book of Revelation pala ay hindi to future lahat, kundi ang sabi, isulat mo ang mga bagay na nakita mo, past tense, ang mga bagay ngayon, present tense, at ang mga bagay na mangyayari sa darating, future tense. Diba? So mayroon palang pangyayari sa Revelation na matagal na nangyari, past na. So meron ding kasalukuyang nang nangyari at mayroong future, no, na magaganap pa lamang. So yan yung isinulat pala sa Revelation. Hindi pala purong lahat, future lahat. Ngayon, kailan ba nangyari nung sinabing inihagis sa lupa, no? So dito po sa Lucas 10, ito yung panahon na kung saan yung pitompo na ni Kristo, pinatulan ni Kristo, pagbalik nila, so ang sabi nila,
maging ang mga satanas daw, no, ang mga masamang espiritu daw ay nag-ano daw sa kanila, sumurinder sa kanila. Ang yun, anong yun ang sabi ni Kristo? Sabi dito, no? 10:18. So umpisa natin sa 17. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. So dito makikita natin, no, na ito ay nangyari na nung sinabi ni Kristo. Hindi po sinabi ni Kristo na si Satanas ay mahuhulog, no? Makikita ko mahuhulog. Hindi po ganoon, kundi nakita niya na po. 'Di ba? So ibig sabihin, doon din mismo nangyari na 'yon, 'di ba? So dito, nahulog si Satanas gaya ng lintik mula sa langit. So ano ang dahilan bakit nahulog si Satanas? Na kasi si Arkanghel Miguel sa 12:7 nakipagbaka doon. Kasi Satanas pala, nung nalaman niya ng anak ng Diyos ay nandito sa lupa, sumulong siya sa langit, no? So, sinugod niya ang langit, nakipagbaka siya doon. Sino ang nakipagbaka sa kanya doon? Ang anak ng Diyos din ba? Si Kristo din ba? Hindi. Kundi yung mga anghel na pinamumunuan ni Arkanghel Miguel. Revelation 12:7. So, si Kristo nung time na iyan, maliwanag sa Lucas 10, nasa lupa po siya, no? Noong panahon na si Satanas ay inihagis mula sa langit, nakita ito ni Kristo, nahuhulog, no? Nahulog si Satanas mula sa langit. So si Kristo nasa lupa. Yung nakipagbaka doon sa langit, hindi siya yun kasi nandito siya sa lupa. Illogical naman pagkasabihin mong siya din yun. 'Di ba? Kasi nandito nga siya eh. So yan yung hindi nakita ni Dinmar. 'Di ba? Matagal na pong nangyari yung nasa Revelation 12. Nakita nga po ni Kristo eh. At hindi po si Kristo ang nakipagbaka doon, kundi si Miguel, kasi si Kristo ay nasa lupa lamang. Kaya si Miguel at saka si Kristo hindi po pareho. Magkaiba po sila. Ito tingnan nyo ha. John 18:36. Ano ba sinasabi ni Kristo? Meron ba siyang mga alagad na nandun sa langit habang siya ay nasa lupa? No? Meron ba mga alagad na pwedeng makipagbaka doon kung sakaling may Satanas susugod doon, no? Para patunayan natin na ganun nga yung senaryo. John 18:36, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudiyo, ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito. So dito, sinabi ni Kristo na mayroon pala siyang alipin na handang makipagbaka, na ang mga alipin niyang iyong wala sa kaharian ito, kundi nandoon na iwan sa langit. Kaya nga sabi, nung sumugod doon si Satanas, nakigbaka si Miguel Arkanghel, Revelation 12:7-9. Nung nakipagbaka si Miguel Arkanghel laban kay Diablo, hindi na naig yung Diablo, no? Kundi ito ay inihulog sa lupa. So nakita ni Kristo, nung si Kristo ay nasa lupa, so si Miguel naman Arkanghel nandun sa langit, nakipagbaka kay Satanas, natalo si Satanas, nakita ni Kristo yun, na si Satanas nahulog mula sa langit, di ba? So nasa magkaibang lugar si Kristo at saka si Miguel Arkanghel. Kaya hindi po siya rin yun. At ito pa, no, yung hindi talaga niya, ito pong kausap ni Daniel po dito, no, sa Gis, ay lang, yun? 2 minutes po. Okay. So, okay po. So, dito po sa Daniel, no, ito, sa Disais. At narito, isang gaya ng kahawig ng mga anak ng mga tao ay humipo ng aking mga labi na makagayo, binuka ko ang aking bibig at ako'y nagsalita at nagsabi sa kanya, na tumayo sa harap ko, O Panginoon ko, dahil sa pangitain ay nagbalik sa akin ang aking mga kapanglawan at hindi natili sa akin ang lakas. So, ito pong kausap ni Daniel, no, hindi po si Miguel Arkanghel. Di ba? Iba po ang kanyang kausap. Yun ang kanyang pong kausap, yun pong sinasabi niya na na ang kanya pong katawan ay kumikinang. Iba po 'yan, no? Siya po ay nag-iisa lamang sa ganyang pong sa ganyang katayuan po.
'di ba sabi? At narito isang gaya ng kahawig ng mga anak ng tao. So ang mga anghel po, hindi po sila hindi po sila kalarawan ng Diyos. Kaya hindi po sila kahawig ng tao. Dahil hindi po sila nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Iba po yung hitsura nila. May mga pakpaka po sila, 'di ba? Yung mga anghel. So ito po, ang kausap ni Daniel, yun pong kahawig sa tao. Sino ba yun? Yun po yung anak, no? Dahil Kolosas 1:15, ang anak, no? Ang ang larawan ng Diyos na di nakikita. Hindi po si Miguel yan. Di ba? Hindi po si Miguel yan, no? Kasi si Miguel, isa pong anghel na isa sa mga sasamba at luluhod kay Jesus. So at saka, ito po yung time na. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. 7 minutes, your time start. Okay, una kong tanong, Brother Samuel. Okay. Ang una kong tanong, ipinagdidiinan mo pa rin ba at pinaninindiganan mo pa rin ba yung sagot mo kanina na yung anghel o yung salitang agelos na nangangahulugang sugo ay hindi lamang tumutukoy sa kalagayan kundi maging sa tungkulin? Yes or no? Yes po, dahil yan po yung stand ko po. At saka yun pong mga anghel na sinasabi dyan, lahat po sila ay luluhod po sila kay Kristo. Kaya hindi po kasama si Kristo sa sinabihan ng anghel kahit na siya ay sinugo. Dahil hindi naman lahat ng sinugo ay mga anghel. Luke 11:49, I shall send you prophets and apostles. So yun, mga sinugo, Okay. hindi yun mga anghel po. Next question. Sabi dito, ni Webster's New Dictionary, page 82, anghel mula sa Latin na angelos, Griego na agelos, utusan, isang sugo ng Diyos, isang ministro, pastor ng iglesia. Tanong, si Kristo ba sugo, pastor, at ministro ng iglesia? Yes po, paniniwala po namin yan, pero hindi nga po sa kanya, no? Yun pong salitang agilos, hindi po yan ginamit sa kanya kahit yung meaning niyan may kapareho. Katulad ni San Pablo. Si San Pablo, siya din ay sinugo, no? Siya din ay ministro sa iglesia, pero hindi yun nangangahulugan na kapantay na siya ni Kristo. 'Di ba? Kasi si Kristo, siya yung higit sa lahat. Hindi siya kapantay doon sa ilang. Okay, next question. Ano yung sabi dito, ang kahulugan ng Miguel, who is like God, di ba? H4317. Who is like God? Tanong, sino ba yung who is like God? Ang sagot ko po, ang gaya po ng ayun pong mga tao po, no? Sila po ay like God dahil si Kristo po, siya po ay God mismo, hindi siya like lang, kundi God po siya. Pagka sinabi pong like God lang, may kahalintulad lang siya, pero hindi po siya yun. Si Jesus ba ay like God? Who is like God? Si Jesus ba ay like God? Yes or no? Si Kristo po ay God mismo, hindi po gaya lang. Kasi halimbawa, pagka sinabi mong like God o gaya lang, parang ito, sabi sa Revelation, ang Panginoon ay darating gaya ng magnanakaw, like a thief. So magkaiba po ibig sabihin nun, yung like a thief, so hindi po siya thief mismo. Kasi sinabing like God, so pagka sinabi mong gano'n, hindi siya God mismo. Okay, so sa madaling salita, si Jesus ay hindi kawangis ng Diyos. Kasi sa Tagalog nito, sinong katulad, sinong kawangis, ayun, tama, sinong kawangis, sinong katulad ng Diyos. So hindi kawangis at katulad ng Diyos si Jesus. Yes or no? Mali po, no? Ang iyong Objection. Yung categorical niya, sana yung yes or no. Hindi ko naman tinatanong kung tama o mali eh. Ang sabi ko, Mr. Moderator, si Jesus ba ay hindi katulad o kawangis ng Diyos? Yes or no? Yes or no daw to, Bro Sam?
Ano po, kumbaga counter objection po ako. Proceed, counter objection. Ah, iba kasi yung sabihin mo na like God, parang example na ano nga po, like a thief, no? Like thief po yun. Depende po kasi yan kung paano mo gagamitin sa sentence. Okay. Magkaiba kasi yung paggagamit doon sa who is like God sa binabanggit mo ngayon na siya ay ano po. Okay, so ganito bro Sam, kung hindi ka makapili sa yes or no, you can use your 10 seconds. Gagamitin mo ba? Kasi 10 seconds na lang. Proceed. Okay. So, si Kristo po, no, ay ano po siya, kumbaga, siya po ay Diyos mismo. Hindi po siya parang Diyos lang. Pagka sinabing like God, parang Diyos Next lang question. yun. So, hindi po siya parang Diyos. Kundi Diyos Okay, mismo. next question. Next question. Yung ibig sabihin ng angelos. Okay. Yung ibig sabihin ng ng archangel ay leader ng mga anghel. Si Jesus ba, gaya ng iyong sagot kanina, pinuno ng mga anghel? Pinaninindiganan mo pa rin ba yung sagot mong yun? Yes or no? Yes po, dahil paniniwala po talaga namin yan na siya ay pinuno ng mga anghel. Kaya nga sabi niya sa John 18:36, ang mga alipin ko'y makikipagbaka. Yung mga alipin niya na wala sang libutang ito, mga anghel yun. So siya ang pinuno nun, siya ang hari doon. Sabi nga siya, di ba, kaharian ko, hindi dito. So pag sabing hari ka, pinuno ka. So yan, paniniwala po namin yan. Pero hindi po siya agilos. Hindi po ginamit sa kanya yung agilos. Okay, so yung archangel ay leader ng mga anghel. Base doon sa confirmation mo, 2 beses, kanina at yung ngayon. Base sa confirmation mo, pinuno ng mga anghel ang ibig sabihin ng archangel. Si Jesus ba ay archangel o leader ng mga anghel? Yes or no? Yes po ang sagot ko dyan, no? Kasi nga, leader nga po si Kristo, pero hindi nga po siya si Miguel. Yan po ang pinag-usapan natin dito. So, wala po tayong pinag-usapan kung ano ba si Kristo, meron ba siyang ganyang title? Kasi maraming title si Kristo. Yung pagiging Kristo, title yan, di ba? Yung pagiging bato, title niya yun, 10:4. So, maging yung pinuno ng mga anghel, title na din po yan, pero iba po yung Miguel, hindi po yun siya. Yan yung tinututulan ko po. Okay. Next question. Dito sa Apokalipsis 12, sino yung mga leader ng mga anghel dyan sa Apokalipsis 12? Isa sa pinangalanan dyan ay si Miguel. Na yang si Miguel na yan, nung nakipagbaka sa langit si Kristo, siya po ay nasa lupa ayon sa Lucas 10:18. Kaya nung matalo ni Miguel si Satanas, nakita ni Kristo na nahulog si Satanas. Si Miguel nasa langit, si Kristo nasa lupa. So magkaiba po sila kasi nasa ibang lugar po sila at the same time. Kung si Kristo ay nasa lupa nung nagaganap ang Apokalipsis 12, sino yung batang ipinanganak ng babae dito na aatangan ng pamamahala at tatawaging prinsipe dito sa Apokalipsis 12:5 na maghahari sa lahat ng mga bansa? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate at shoutout muna sa ating nasa live kay Rods Edoria. Talo na si Denmark. Shoutout din kay Ricky Bill. Magandang gabi po sa lahat. Samson Rusin, sabi niya, ano po malinaw yung si Kristo ay ang archangel? Shoutout din kay John Mark. Sabi niya, Denmark, Hebrew 1:13. Shoutout din kay okay, Albert Hinkel mga kapatid. Dako tayo mga kapatid sa final conclusion ng ating negative. Ang topic ngayon again, ang titulong Miguel Arcangel ay sumisibilo kay Jesus. Brother Samuel Tahuda, your time start now, bro. Okay, maraming salamat. So dito po no ay talagang tibag po natin yung kanyang ipinangaral na si Miguel po ay hindi po si Kristo dahil sa nakita nga po natin sa Revelation 12 po, si Miguel habang siya ay nakikipagbaka sa diablo sa langit, si Kristo naman po ayon sa Lucas 10:18, so siya po ay nandito sa lupa. So nung matalo ni Miguel si diablo at nang inihagis niya ito dito sa lupa, nakita yun ni Kristo habang si Kristo ay nasa lupa. So doon talagang napakaliwanag na si Miguel nasa langit, si Kristo sa lupa. So ibig sabihin magkaiba po sila na na
si Kristo, hindi po si Miguel kasi nasa magkaibang lugar po sila. At saka ang dapat po nating makita no, nasa Gis 13, si Miguel sa kanyang pagiging ano po, sabi pinunong prinsipe ay hindi po siya nag-iisa sa kalagayang iyon kundi marami pong iba na kapareho niya. Kaya nga sabi 'di ba, isa sa mga. So hindi po siya nag-iisa, samantalang ang ating Panginoong Kristo hindi po ginamit sa kanya yung agilos, no. Bagamat si Kristo ay mensahero o pinadala ng Diyos, no, iba naman po yung mga binabanggit na agilos kasi yung mga agilos po ang sabi Hebreo 13:14, pagpatuloy mo yan, sila po ay sasamba po sila doon po kay Kristo, no. Hebrews 1:6, walang anghel no na sinabihan na anak kita. Ang sinabihan lamang si Kristo lamang sapagkat hindi nga po siya anghel. At ang lahat ng mga anghel ay paluluhurin sa kanya. So kung si Miguel ay isang uri ng anghel, so maging siya ay luluhod sa pangalang Jesus, no? Hebrews 1:6, Pilipos 2:10. Kaya diyan po natin no, makikita ang kaibahan ni Kristo kasi si Kristo wala pong katulad niya dahil siya po ay nag-iisa, no, isang bugtong, only begotten Son of God. So yun pong Miguel na maraming kapariha ay hindi po yun akma kay Kristo kasi si Kristo wala po siyang kapariha. Si Kristo po kumikinang na nung makita ni Daniel ay parang hugis tao din daw. Si Miguel naman po ay hindi po siya hugis tao kundi katulad ng ibang mga anghel na mayroon po silang mga pakpak at mayroon po silang iba pang mga bahagi kumbaga na hindi naman po kawangis ng tao. Ang tanging kawangis ng tao, no, yun pong anak dahil yun pong anak ang kinuhanan no ng wangis no sa atin nakapareho din naman ng Diyos Ama. Yung mga anghel po, wala ka pong mababasa na sila ay kawangis ng Diyos. Kaya dito napatunayan po natin si Miguel ay hindi si Kristo at si Kristo ay hindi po si Miguel. Dahil yun na nga po no, ang atin pong Panginoong Hesukristo, meron po siyang kaharian na nandoon sa langit no, John 18:36. Yung mga alipin niya na doon, isa po doon si Arkanghel Miguel na handang makipagbaka sa anumang laban. Kaya nga nung si Satanas, nung nalaman niyang ang anak ng Diyos ay nandito sa lupa, nung sumugod siya sa langit, nandoon si Arkanghel Miguel nakipagbaka sa kanya. Dahil sabi ni Kristo, ang kaharian ko'y hindi sa sanglibutang ito. Nandoon pala sa langit at doon naiwan ang kanyang mga magigiting na mga makikipagbaka laban sa kung sino mang susugod po doon. So yun po maliwanag, pagka titingnan mo lang po ng buo, talagang hindi po si Kristo, hindi po siya si Miguel Arkanghel. Salamat po. Meron pang time rush siya. Ay, taso. Mahaba pa pala. Okay. So ayan po no, ang atin pong Panginoong Hesukristo no, ayon sa kumbaga ipinahayag ng mga apostol na siya po yung nagtuturo sa mga propeta. Yun pong si Miguel Arkanghel, hindi po siya tagapagturo sa mga propeta, kundi siya po ay isang magiting na mandirigma, 'di ba? So magiting na mandirigma po siya, hindi po siya yung kumbaga hindi po siya nagbibigay ng mga mensahe sa mga propeta kundi pakikipagdigma po ang kanyang layunin. Samantalang ang ating Panginoong Hesukristo no, 1 Peter 1:10-11, siya ay nagpakita sa mga nung una, sa mga propeta nung una, isa na doon si Daniel para magpahayag sa mga bagay na darating, 'di ba? At ang isa sa ipinahayag niya yung patungkol kay Miguel Arkanghel. So sana po naging maliwanag po 'yan sa inyo na maging sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, no, ang magkakaroon po or ang panggagalingan po ng tinig ay hindi po si Kristo kundi yun pong mga anghel, no. Mateo 24:30-31 ang magpapatunog, no, yun pong mga anghel, isa na po doon si Miguel. So hindi po si Kristo. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang titulong Miguel Arkanghel ay sumisimbolo kay Jesus. Brother Denmar ng SDA, your time start now. Okay, isa po mapagpalang gabi po sa inyo lahat mga kapatid, no? Mula po umpisa hanggang dulo talaga umamin talaga si Samuel.
ang kasamaan, sabi niya, si Jesus daw ay arkanghel. Tapos, ang boxing. Ngayon, mga kapatid, no? Maliwanag po talaga na strawman fallacy ang ginagawa ni Samuel. Bakit to strawman fallacy? Kasi isipin nyo, nalilito na siya. May dalawa palang anghel. Anghel sa kalagayan, anghel sa tungkulin. Ang gusto niya, paluhurin niya yung archangel kay Jesus. Samantalang si Jesus nga archangel, so lulod si Jesus sa sarili niya. Ay, nako. Ngayon, eto, hindi ho isang anghel na tagapaglingkod na espiritu na nasa Hebreo 1, yung archangel. Kasi nga po, titulo po yun. Hindi po yun tumutukoy sa kalagayan. Kaya strawman fallacy. Number 2 fallacy. No? Fallacy of equivocation. Bakit? Kasi, matakin ninyo, pati si Apostol Pablo, dinamay niya. Dahil daw sugo. Ang dami niyang dinamay dito na hindi na magkasali. No? Mga propeta, o sino-sino pa yung mga pangalan ng mga anghel na nasa apokripal ng Romano Katoliko na mahilig magdagdag ng libro sa Biblia. Mga isinumpa kasama si Samuel doon sa mga isinumpa. Ngayon, eto, mga kapatid, dito, yung nasa Apokalipsis 12 ay imposible hong naganap sa panahon ng Panginoong Hesus. Ito po ay naganap bago po ang aklat ng Henesis, kung saan ang Diablo at Satanas bumagsak doon sa Hardin ng Eden. Ayun po ang nangyari. No? So, ang pangyayari po ito ay natapos na bago pa po ang paglalang sa tao. No, so bumagsak si Satanas sa lupa, no, inihagis dito, nadatnan sa Hardin ng Eden. Yan po ang kwento po niya. Kaya ngayon, sino ho ang nagpatalsik kay Jesus, kay Lucifer? Si Jesus. No, dahil siya po ang archangel, no, na nag-utos sa mga anghel. Yan. Wala pong iba yan. Who is like God? Sino ang kagaya, kawanis, katulad ng Diyos? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Colossus 1:15. No? Wala hong ibang kalarawan ng Diyos kundi si Jesus. Kaya nga Miguel. No? Yan. So, mga kapatid, dito pa, yung pagbagsak dito ni Satanas sa Lucas 10, no, ay isinasalaysay ni Jesus kung paano niya pinatalsik si Satanas bago pa ang paglalang ng tao. Kasi kung ito'y nangyari sa panahon ng Panginoong Hesus, sino pala yung bata na ipinanganak dito sa 5, sa Apokalipsis 5 na maghahari sa lahat ng mga bansa na may panghampas sa bakal, na tatawagin prinsipe at ang pamamahala iaatang sa kanyang mga balikat. Walang iba kundi si Jesus ito. Pinapanganak pa lang si Jesus ito eh. Dito, sa sumunod na talata, nakipaglaban si Miguel. Sa madaling salita, lumaon ng panahon, siya'y gumanak bilang Miguel. Yung batang ito na ipinanganak, siya ay si Miguel. Diba? Siya ay isa pang pangalan para sa ating Panginoong Hesus. Kung meron siyang Kristo na ibig sabihin ay pinahiran, yung Miguel ay titulo o pangalan ng ating Panginoong Hesus na ang ibig sabihin ay kagaya ng Diyos. No, kaya po mga kapatid, mga kaibigan, na itayo po natin ang ating paksa at maliwanag na natumba, nagiba at gumugulong ang pangtutol ng negatibo. Kaya naman mga kapatid, mga kaibigan, hindi kahit po kayo na kayo po ay magsangguni sa Seventh-day Adventist sa aming website o kaya sa aming mga churches. Pinagkakaloob po namin sa inyo ng libre ang aklat ng The Great Controversy. Doon nyo po mababasa ang pagpapatalsik ni Jesus kay Satanas doon po sa langit. No? Doon po yan bago po ang paglalang. Kaya yan po, mga kaibigan,
Muli po ang hindi pong malit na lingkod, Brother Denmar Santiago, nanaig na naman ang katotohanan. Okay, so dyan nagtatapos ang ating debate between Seventh-day Adventists and MCGU mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, siyempre gusto ko muna kayo magpasalamat. Unahin natin si Brother Denmar, bro. Salamat. Okay, yeah. Okay, maraming salamat unang-una sa ating Panginoon na walang hanggan, maibigin at maawain ang nag-iisang Diyos sa tunay, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin parati at nagbibigay ng kaalaman sa atin para maipatangkol natin ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. At gayon din ay maraming salamat kay Brother Rasha, ang ating live streamer, recorder, at moderator, pambansang moderator po yan at SDA manager, non-SDA manager namin, si Brother Rasha Vista. No? At maraming salamat din kay Brother Samuel na trying hard na ating kaibigan, Brother Samuel. No? Ayan. So I miss you kasi una naming debate mga kapatid ay nung ako ay Roman Catholic. Ayan. So ikalawa na ngayon at sana'y masundan pa. No, so yun, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin at mga basher natin. Diyan po sa Facebook at YouTube, no, masaya po ako yung kahit yung mga basher natin din ay mga Adventist din, no. So, kayo po ay aking iniiwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Panalangin niyo po ang inyong pumalit na lingkod na mag-improve po sa ating ministry ng Panginoon. Kayo ay manghawak sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay muling nabuhay. Si Jesus ay namatay. Si Jesus ay muling nabuhay. At si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya kapatid at kaibigan, maganda ka na dahil si Jesus ay malapit na dumating. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. At muli, may nabasa po ko post ngayon lang. No? God bless kay Brother Prince Asube mula sa Roman Catholic. Pabalik na siya sa Adventist, mga kapatid. So yun po, God bless sa inyo lahat mga kaibigan. Okay, at syempre yung ating Bro Sam, salamat. Okay, maraming salamat po no, sa biglang paghamon ng debate. Kaya naman po, bilang lingkod ng Panginoon ay handa po tayo palagi no, sa pagsagot no, sa kung sino man pong tototol or question sa ating pinaniwalaan. At ako po'y nagpapasalamat no, sa Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng kaalaman, no? Para may pamahagi din natin naman sa mga tao yung katotohanan ng kanyang salita. Kaya salamat po sa lahat ng mga nanood po dyan sa live, no? Sa mga gusto pang makaalam, kung meron kayong gusto mga konfirmasyon or mga gusto makipagtalakayan sa akin, pwede niyo pa akong i-PM or si Rasya, no? Para magkaroon tayo ng mga discussion din naman dyan sa iba na tumututol or sa iba na gusto pang maliwanagan. Meron din po tayong YouTube. At doon po natin nilalagay ang ating mga record sa ating debate. Ang pangalan po ay Samuel Tahoda, yung pangalan ko po mismo. So search nyo lamang po sa YouTube at doon po lalabas lahat ng mga record po ng debate natin. At doon nyo po malalaman yung iba pang mga bagay na sinasampalatayanan po ng MCGO. So maging ang debate na ito, i-upload po natin doon. Kaya salamat po sa inyong panonood sa ating butihing moderator, no, Rasha Vista. Salamat po pagka may biglaan talaga na walang kalaban, ako tinatawag mo, di ba? Matik. Sige bro, salamat. Okay, so Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito kay Brother Denmar. Lagi-lagi ako yung nag-arrange ng mga debate ni Brother Denmar. Tsaka kay Samuel na lagi ding ina-accept yung mga hamon mga kapatid na galing sa pag merong nag-PPM sa akin. So maraming pwede nyo akong gamitin mga kapatid as a mediator sa inyong pag-uusap. Sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa Rasha TV. At please subscribe yung ating YouTube channel Rasha Debates. Doon ko nilalagay ang mga debate natin. Napaka-fresh pa na YouTube channel. Pero suportahan nyo kung gusto nyong balik-balikan ang mga debates dito. At yung dalawang ito din, meron silang mga YouTube channel. Bisitahin nyo na lang. At sa aking Facebook din, Rasha Vista mga kapatid, pwede kayong mag-follow dyan para tuloy-tuloy yung inyong pakikinig sa mga debate araw-araw mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Walking through the valley low, feeling your light.
born. In